So umagang ito, O Diyos, kiniklaim na namin ang isang matagumpay na pagpapahayag, pag-unawa at pagtanggap at pagsasabuhayan ng iyong makapangyarihan salita sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Happy weekend. Sangayon sa ating mga nababalita sa ngayon, base sa Department of Health, ang datos, bagaman dumadami ang kaso pa rin ng COVID-19, ay masasabi natin mas magana ito kumpara doon sa kasagsagan. Yung severity at saka yung sa pagiging delikado nito ay malayong-malayo na kumpara ng mga nakaraang taon. Dati talagang pag nagkasakit ka, halos severe at talagang maraming namamatay. Kaya bagaman hindi patuloy ang inaalis yung COVID-19 pandemic, napakalaki na ng pagbabago sa ating buhay ngayon. At yan ay dapat nating ipagpasalamat ng lubos sa ating Panginoon. Amen po. Palakpakan naman natin ating Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat tayo kabilang sa mga tao na naging matagumpay na nakaabdon dito sa karamdaman na ito. At sa lahat siyempre ng mga nangyaring yan, bagaman sabi nga, malimit nating naririnig sa bawat pangyayari sa ating buhay, ano man yan ay saktahing tulutan ng ating Diyos. At hindi natin hahayaan na ang COVID-19 ay tuluyang mawala o maalis ang pagkakadeklara bilang isang pandemya nang wala tayong natutunan. Nang wala tayong walang lesson na nakuha na ibigay sa atin o tinanggap natin. Ipinahintulot yan ng ating Diyos kasi meron siyang layunin, may dahilan siya. Meron siyang nais na iparana sa atin. Meron siyang nais na ipagawa sa atin. May nais siya na mabago sa atin, sa ating buhay at maging sa ating isipan. Siyempre, gaya ng sinabi ko, mahalaga na sa ating buhay, bakit tayo binigyan pa ng Diyos ng pagkakataon na tayo naririto? Kasi meron na isang Diyos na ipaunawa sa atin. Merong ipatanggap sa atin, magawa natin yung kanyang kalooban. Sa umagang ito, napakahalaga na patuloy na makita natin sa pamagitan ng mga karanasan yan kumpara doon sa mga naging karanasan ng mga Hudyo at mga Israelita unang panahon, kung paanong ito ay nagkakaugma-ugma pa rin. Naging epektibo simula noon hanggang sa ngayon. May mga pangyayari na iniakda o ipinahintulot ng Diyos at lahat yon ay mayroong mga lessons na dapat natutunan. At so umagang ito, ang lesson na patuloy na nais ng Diyos ay makita natin ay patungkol sa kanyang templo o yung Temple of God. At yung merong subtitle ito na Time for Renewal. Ano ba yung kaugnayan ng templo ng Diyos doon sa panahon ng pagbabago natin? Ang sabi dito sa Roma 12:2, ito po yung popular na talata na binanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. General speaking, sa ating mundo, mayroong dalawang uri ng tao na sa kabila na ang mundo ay lumalakad tayo sa kadiliman na bunga ng ito'y pag sinabing world o yung sanlibutan, yan ay sumisimbolo sa gawa ng kaaway. Kaya kapag sinabing tayo namumuhay pa ayon sa sanlibutan, tayo namumuhay ayon sa gawa ng kaaway. Pero sa dalawang uri ng tao na makikita natin na sa kabila na nasa kadiliman, pero marami pa rin tao ang talagang naglalakbay na mayroong liwanag na taglay-taglay sa kanilang buhay. At meron namang mga tao, bunga nga ng kadiliman ito, bunga ng mga sinasabi nating kabigatan sa buhay, ay masasabi nating nakaranas ng paghina ng kanilang pananampalataya, hindi naging matatag at sila ay nagkaroon ng tinatawag na discouragement. Gaya na sinabi ko, iuugnay natin yung ating buhay ngayon sa ating mga naging karanasan. Doon sa naging karanasan ng mga Israelita ng unang panahon, kung ano yung nangyari at ito'y eksakto sa kapanahunan ni Propeta Hagay. Babasahin ko po, medyo mahaba yung talata, nais ko na basahin natin at napakasarap
na ilagay natin yung ating sarili sa panahong nangyayari ito sa kapanahunan ni Propeta Hagay. Chapter 2, verses 1 to 9. Ang sabi nito, nung ika-21 ng ika-7 buwan ng taon ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Hagay upang ipabaot ang mensaheng ito kay Gobernador Zerubabel ng Huda at kay Josue na pinakapunong saserdote, gayon din sa buong sambayanan. Sino sa inyo nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? May ihahambing ba ninyo ang kagandahan noon sa hitsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. Gayunman, magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon ay kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig at ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. At aking pupuniin ang templong ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon Hukbo. Sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ito po'y nagmula doon sa kasaysayan na matapos ng templo ng Diyos o yung Jerusalem ay maguho. Sa matagal na panahon ay guho ang templo. Maraming taon ang lumipas. Maraming ginamit ang Diyos at isa sa pagpapahayag bukod kina Ezra ay itong si Propeta Hagay. Sa unang mensahe ng Diyos na si Yahweh na pinarami niya kay Propeta Hagay, ang mensahe na sinabi ng Diyos, consider your ways and reprioritize your lives. Ito yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Hagay. Ang sabi sa mga Israelita at mga Hudyo, baguhin niyo ang inyong daan, ayusin niyo ang inyong buhay. For 18 years na neglect yung trabaho na dapat trabahuhin. At yung unang mensahe na yun ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Hagay, ang mga tao'y tinanggap ito positively. Ano ginawa nila? Sila ay nagsisi. Sila ay nag-repent at sila ay muling gumawa dun sa tinatawag na trabaho. At yung kauna-unahang order of business, yung pinaka-priority na dapat nila gawin matapos tanggapin yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Hagay, ang mga tao ay nag-secure agad ng mga materyales. Nag-ipo sila ng mga materyales at sila ay nagsimulang itayo yung templo ng Diyos. Itinayo nila muli ang templo ng Diyos. At nabasa na natin sa panahon ni Propeta Nehemiah, ni Ezra, na habang sila ay nag-uumpisang magtayo, sinasambalat na kung sino-sino sila dinidiscourage. Maraming discouragement na dumating. At siyempre, kung ikukumpara natin yung templo na itinayo noon, na sinasabi sa salita ng Diyos sa Bagong Tipan, na tayo ngayon ang templo ng Diyos sa Corinto, na maraming tao ang muling itinatayo ang kanyang buhay, ngunit maraming sumisingit na kaaway na tayo'y dinidiscourage para hindi tayo magpatuloy na magbalik sa Diyos o yung itayo muli yung ating buhay. At dahil nga, siyempre, yan naman ang trabaho ng kaaway, tayo discourage. Yun yung unang mensahe ng Diyos. Sumunod naman ang mga Israelita. Itinayo nila yung templo, naghanap sila ng materyales, pero habang itinatayo nila yung templo, sila'y na-discourage. Kaya muli, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Muli na sinabihan ng sabi doon, ang layunin ng pagsasabi ni Yahweh, labanan ang matinding discouragement na inyong naranasan. Ang sabi rito, marami ang nakaalala kasi bakit sila na-discourage. Ang sabi rito, yung templo noon na original, na itinayong maringal ni Solomon, na napakaganda, na yari sa ginto, yari sa pilak, lahat na napakaganda, na lahat ng tao sa mundo, ay sa Biblia, pumupunta roon para makita yung napakagandang templo na yung pinakamaganda sa mundo.
na iyon ay nagiba, na ngayon ay nagtatayo ng panibago, na sabi rito, dun sa mga nakasaksi ng unang templo, hindi maihahambing. Hindi maihahambing dun sa naunang templo para bagang ibig sabihin, second class na lamang, hindi maganda. At dahil dito, na-discourage. Sa kaisipan ng mga Israelita na yung palang itinatayo nila ay hindi kaya kopyahin yung naunang magandang templo. Kaya sila ay nakaranas ng discouragement at sila ay nawalan ng pag-asa. Pero salamat sapagkat ang Diyos noong unang panahon yun kung paano siya nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng ating buhay. Nagsalita muli. At marami siyang sinabi na kung saan, ito rin naman yung kung i-adapt natin sa ating buhay ngayon, ito rin yung kanyang patuloy na sinasabi at pangako sa atin na nagpapaalaala ng Diyos ay sumasa atin. Pinaalalahan na sila. Ang sabi ni Yahweh, ako'y sumasa inyo. Ituloy nyo ang pagtatayo ng templo sapagkat ako naman ay kasama ninyo. Pangalawa, pinapaalalahanan sila, yung mga Israelita noon, na huwag nyong hayaan na yung mga nakalumang pangyayari ay ikumpara nyo pa yung mga bago ngayon. Yung mga future o yung mga darating pa na mga bagay. Huwag niyong hayaan na yung comparison niyan ang siyang makabulag sa inyo at kayo ngayon ay hindi na makapagtrabaho. Pinaalalahan sila ng Diyos kung babasahin natin yung mahabang binasa nating talata na ang pagtatagumpay ay hindi nakadepende sa kung ano yung meron ka o kung ano yung mga wala ka pa o hahanapin mo pa, kundi ang pagtatagumpay kung ano yung meron ka. Diyan mo dapat makita. Ang templo na sinasabi natin na sa umagang ito'y nais ng Diyos na noon ay tinayo ni Solomon na napakaganda, and then muling itinayo ng mga Israelita sa pamamagitan ni Nehemiah, ni Ezra at naging sa pamamagitan ni Propeta Haggai, ay muling tinatayo na hindi may kumpara doon sa bago. Pero nagkaroon ng mga pangyayari, ano sabi rito? Nagkaroon ng matinding discouragement, kaya yung pagtatayo ng bago ay hindi nila itinuloy at hindi nila matapos-tapos. Bagaman yun naman ay natapos. Pero anong naging paalala ng Diyos? Magkaroon ng panibagong kaisipan. Ang sabi natin sa pamagat, the temple of God, renewal of the mind. Paano ba natin magagawa na maging maayos ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng renewed na kaisipan? Tandaan po natin, ang sabi dito sa verse 3 ng ating binasa, doon sa Haggai, sino sa inyo ang nakakaalaala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? May ihahambing ba ninyo ang kagandahan noon sa itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. Naniniwala po ba kayo na napakalaki ng impluwensya sa atin sa isang bagay kung paano natin ito nakikita at kung ano ang nakikita natin? Kumbaga sa depende sa pagtingin ng tao sa isang bagay, napakahalaga yan. Ang sabi rito, sabi dun sa templo na ginagawa ng Diyos, ituloy niyo yan. Ako'y kasama nyo, pero sila'y na-discourage pa rin. Kasi bakit? Meron silang sariling pagtingin. Meron silang comparison na ginagawa. Na dahil doon, sila'y na-discourage, sila ay patuloy na nawalan. Kasi bakit? Kasi nung panahon ni Haring Solomon, nung tinayo yung unang templong napakaganda, sagana sa ginto, sagana sa lahat ng mga batong mariringal. Ngayon, hindi na mariringal ang materyales, kulang pa. Mahihinang klase ang materyales pagkatapos yung mga laborers, ang ayon sa binasa natin, pag binasa nyo yung buong kasaysayan mula ni Nehemiah, Ezra at saka sa Haggai, na yung mga tao ill-prepared sila. Hindi sila handa. Yung preparasyon, yung pagiging prepared nila ay hindi naging maayos. Dahil doon, nagkasama-sama yon. Kaya ang tingin nila, sa kanilang tingin, na-discourage sila. Hindi maganda ang naging resulta. Pero dito makikita natin ano sinabi ng Diyos. Ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang ang pagtatayo ng templo. Ako'y kasama nyo. Kung ito i-apply natin sa buhay spiritual natin. Nalulugod ang Diyos sa
sa anong bagay. Yung ginagawa natin, yung the best, kahit na tayo ay kulang. Maaaring hindi kumpleto yung meron tayo. Na kung tayo, maaaring kung tayo nagtatayo ng templo, o maaaring kung tayo, yung buhay natin, at tinatayo natin bilang isang templo, hindi tayo perfecto. Kulang tayo sa mga talento, hindi natin. Pero sabi rito, magpatuloy ka lang. Kasama niyo ako. Sabi sa Ezra 3:12, marami sa matatandang saserdote, ito yung mga nakakita nung unang templo, inabot pa. Levita at pinuno ng mga angkan na nakakita nung unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ng paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Imagine niyo habang ginagawa yung bagong templo, tinatayo. Pagkabuhos pa lamang ng pundasyon, nag-iyakan yung mga matatanda. Kasi bakit? Lungkot na lungkot sila. Kasi ang pangit. Hindi maganda. Kaya dahil doon yung mga naggumagawa, na-discourage. Bagaman yung mga kabataan ay sumisigaw ng kagalakan kasi hindi naman nakita nila yung dating templo. Kaya hindi lang na ikukumpara. Nasa tingin lang, maganda pa rin ito, kaya sila'y masaya. Ang trabaho ay nagsimula, gaya ng sinabi ko, basahin niyo yung binanggit natin mga talata. Ang pundasyon ay nakumpleto sang-ayon dito sa binasa natin. Yet, yung mga may mga matatandang kaisipan, ang sabi rito, disappointed. Nakakulong pa rin sila dun sa anino nung nakaraan. Siyempre, ganun din tayo. Ganun din tayo. Kaya nga tayo, mga renewed, ang tawag sa atin, mga born-again Christians, not by law. Hindi na tayo dyan. Diba? Yun yung mga dati. Na hindi na tayo dapat nasaklaw nun. Dapat malaya na tayo kasi dahil kay Kristo na. Ang sabi nito, the younger crowd celebrated. Kaya lang, sa kabila na sila nag-celebrate, na-discourage sila dahil dun sa mga kasamahan nila. Diba? Bakit? Pero ang Diyos, hindi siya sinabing na-discourage siya dun sa mga nagagawa ng pundasyon. Nung sinabi ni Yahweh sa pamagitan ng propeta Hagay na itayo na yung mga gaway, manguha kayo ng materyales, kahit kulang yan, kahit hindi masyado maganda, itayo niyan, kasama niyo ako. Hindi niya sinabing, bakit ganyan ang ginawa ninyo? Diba? Ano sabi niya? In-encourage pa niya ang mga Israelita. Kasi bakit? Kasi ang tao may sariling standard. Ang Diyos may sariling standard. Iba ang pamantayan ng tao, iba ang pamantayan ng Diyos. Ang mga tao nakatingin sa kung ano yung mga bagay na nararamdaman kita. Pero ang Diyos tumitingin sa puso. Ano man ang meron ka, ano man ang maaari mong gamitin sa buhay mo, gamitin mo, malulugod ang Diyos. Diba? Yun yung spiritual na mensahe na kung saan merong assignment na ibinigay ang Diyos sa atin. Huwag tayong tumingin sa kung ano yung meron tayo. Kung ang binigay sa yung talento, kakayanan, ay nakikita mong ito, gamitin mo. Kahit yan ay simpleng paglilinis lamang ng bahay-sambahan. Hindi mo kinakailangan tumayo sa itaas para mag-preach, para sabihin mong nalulugod sa iyo ang Diyos. Di ba? May kanya-kanya. Kaya yun ang pamamara ng Diyos, kaso tao tumitingin dun sa napakaraming mga bagay na panglabas. Pero ang Diyos sa puso tumitingin. Ano man, gaano man, kasimple, kaliit, ang meron ka, gamitin mo. Kasama mo ang Diyos, yun ang pinakamahalaga. Nakita ng Diyos, yung discouragement. Di ba? Yan ay nangyayari din sa ngayon. Maraming tao na dahil doon sa nagnanais siya na magawa niya yung maraming bagay, hindi niya nagagawa, nadi-discourage siya para sa Diyos. Pero kung sabi ng Diyos, sabi rito, ulitin ko yung sabi sa verse na binasa natin, magpakatatag kayo, sabi sa Hagay, patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Diba? Alam niyo po sa aming mga napupunta, sa aming mga nabibisita ng ibang lugar, iba't ibang mga churches, iba't ibang istorya, iba't ibang strength, iba't ibang weaknesses ng bawat church na aming naranasan. Marami nakakaranas na sila nagpupuwit o nagigiba. Kasi bakit? Kasi sa tingin nila na bago pamamaraan ng pagsamba, masyado ng masaya awitan. Kasi walang palakpakan. May mga churches kami napupunta na ganyan.
bawal ang palakpakan. Meron naman talaga palakpakan. Iba-iba. Iba-iba ang disenyo ng Diyos sa bawat church. Basta ang pinakamahalaga, kasama niyo ba Diyos? Ano man ang pamamaraan, di ba? Iba-iba ang pamamaraan. Di ba pag tinignan natin yung bagong tipan, ano yung pamamaraan ng mga apostol? Solemn. Di ba? Ano yung pamamaraan ng David? Talagang halos pagsabihin na siya para bagang siya ay may depresya dahil sa sobrang saya. Di ba? Hindi pwedeng hanapin ng mga tao yung kanilang talento sa iba. May kanya-kanya. Ito yung nais na ipakita ng Diyos. Huwag may kumpara kay Solomon ang ginagawa mo ngayon. Basta ang mahalaga, gaano man kasimple ang ginagawa mong templo na yan. Ako may kasama niyo. Di ba? Napaka-regal nga na yung ginagawa. Kung hindi mo naman kasama ang Diyos, wala rin kabuluhan. Kaya dito sa umagang ito, mahalaga na makita natin, ano ang paningin natin? Ano ang paningin natin? Kapag hindi na bago ang ating isipan, sa ayon sa Roma 12:12 na ating binasa kanina, mag-iba na tayo at magbago na isip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Unless otherwise na ang ating kaisipan na nagbago, mali ang magiging pagtingin natin sa maraming bagay. Hindi pwedeng sabihin natin, mali ang sumasamba ng linggo. Tama ang sumasamba ng Sabado. Mali ang sumasamba ng linggo o ng Sabado. Tama ang sumasamba. Hindi ganun. Kaya sabi ng Diyos, magpakatibay kayo sa kung ano yung inyong araw na pinaningil. Di ba? Kaya tayo mix-mix. May Sabado na, may linggo pa. Yun ang ninanais ng Diyos. Sa kaisipan yan. Kaisipan na kung saan ay pinaunawa natin. Pangalawa, ang sabi yun sa una, ang sabi rito, dapat na makita natin, how you see still makes a difference. Kung paano tayo tumingin sa mga bagay, nagkakaiba-iba. Pangalawa, what you believe make a difference. Sa verse 4, ang sabi rito, gayon man, magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama nyo. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatubayan hanggang ngayon kasama ninyo ako. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Di ba? Malimit yan. Yan yung napakasarap na bahagi ng salita ng Diyos na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Pero bakit maraming Kristiyano ang natatakot? Di ba? Kapag kasama natin ng Diyos, walang magagawa ang kahit anong gawin ng kaaway. Di ba? Kaya lang, mahalaga, ang sabi rito, pinaniniwalaan natin yan. What we believe matters. Di ba? Mahalaga yan. Kaya yung salvation, totoo na yan ay binigay ng Diyos sa lahat. Walang pinili ang Diyos, anumang lahi ka. Pero pag hindi mo pinaliwalaan, na yan ay para sa lahat, at hindi mo pananiwalaan na sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya maliligtas ka, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Napakahalaga ng ating paniniwala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sino mo nakakausap ni Apostol Pablo sa mga Roma? Ito yung mga Kristiyano na na-convert sa Roma. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Di ba? Ano ba sabi sa 2 Corintios 5:17? Sino man nakapagkaisa na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na dating pagkatao. Pag sinabing dating pagkatao, wala na yung dating pag-iisip. Kaya iniutos ni Apostol Pablo, di ba? Kaya sabi nga rito, what you believe. Yan ay napakalaki ng epekto niyan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo magtiwala sa pangako ng Diyos. Naniniwala po ba tayo sa pangako ng Diyos? Paniwalaan natin yun. Malibang paniwalaan natin yung pangako ng Diyos, anumang uri ng pangako yan, hindi natin tatanggapin ang pangako dahil napakahalaga. Alam nyo, after 430 years, na nabihag ang mga Israelita sa ilalim ng Ehipsyo, 430 years, may pangako ang Diyos. Pero nung sila'y lumaya mula sa Ehipto, 430 years ang lumipas. Basahin niyo nakatala sa Ezra 12:40-41. Yung pagkaalipin ng mga Israelita sa mga Ehipsyo, nakalaya sila after 430 years. Ano ibig sabihin nun kung i-apply natin sa ating buhay? 4 na henerasyon.
Kasi 430 years ang tao, swerte na maka 100 taon eh. Kung tig 100 taon, 4 na lahi na. Pero tinanggap nila yung pangakong kalayaan mula sa Israel, mula sa Ehipto, after 430 years. Dahil ba doon, mawawalan ka na ng paniniwala sa pangako ng Diyos? Kaya tayo sa ating mga hinihiling sa Diyos, totoo, napakasarap na yung pangako ng Diyos sa panahon natin ay magkaroon ng kaganapan. Napakasarap, natanggapin natin. Pero ang Diyos tumutugon sa panahon minsan wala na tayo nang makikinabang yung lahi na natin. Di ba? Di ba may pinapangarap, may pinagpe-pray tayo ng Panginoon, yung aming mga anak, yung aming mga mahal sa buhay. Pero nung tumugon ng Diyos patungkol sa paglaya sa Ehipto, paglaya sa kasalanan na simbol mo, after 430 years, after more than 4 na lahi sa lahi, ibig sabihin sa kahilingan mong yan, kapatid, yung apo ng yung mga inapo ang siyang patuloy na magmamana. Diba? Yung pamamana ng Diyos. And then dito sa panahon to, after 70 years, nang kinausap si Hagay, under naman ng Babylon, pero nyo 70 years, at least isang henerasyon. Ano ang gusto nating i-emphasize dito na makita natin? Sa pagbabago ng ating buhay, yung templo ng Diyos na sinasabing mababago sa pamamagitan ng renewing of our minds. Hindi mahalaga yung panahon eh. Di ba? Hindi tayo dapat ma-discourage kasi sa tingin ba natin parang mawawala na tayo sa mundo, hindi pa natutuloy sa Lord. Bakit? Di ba? Pwedeng mangyari na halimbawa ako, may kahilingan ako para sa aking anak o sa aking mga kamag-anak. Ako'y nawala na, hindi ko na kuhin yung tugon ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin kung ako'y nawala na, yung pangako ng Diyos ay hindi na magiging effective sa kanila, mangyayari yun. Matutupad pa rin yun. Di ba? Kaya hanggang sa ating kamatayan, kahit hindi natin nakita yung tugon ng Diyos sa kanyang pangako, ang Diyos ay hindi nagbabago, tapat siya sa kanyang pangako. Kapag sinabi niya, gusto niyang maligtas ang lahat ng tao, maniwala ka kapatid, ililigtas niya ang inyong mga mahal sa buhay. Di ba? Kaya dapat makita natin to sa ating kapanahonan. Di ba? Nung nagtayo ang mga Hudyo ng templo, wala silang ginto. Kulang na kulang ang kanilang mga mahahalagang supplies na kung saan dapat isangkap doon sa templong itinatayo. Pero ang pinakamaganda ron na sinabi ng Diyos, basta magpatuloy lang kayo. Ako'y naririyan kasama niyo. Sa buhay natin, di ba? Yan, ulit natin. Hindi kumpleto buhay natin bilang templo ng Diyos. Marami tayong kapintasan. Marami tayong bagay na ninanais pero hindi natin magawa. Na minsan nagkukumpara tayo sa iba. Na parang bakit ganito ang aming buhay. Di ba? Hindi ganun. Kung ano kapatid ang meron ka na ibinigay sa ng Diyos, magpatuloy ka lang. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos dun sa atin. Diba? Kasama natin ang Diyos. Kaya makikita nyo, yung pangako ng Diyos, napakahalaga na yan ay mananatiling pangako kapag hindi natin pinaniwalaan. Mananatiling, yan ay nababasa lamang natin sa Biblia, libo-libong pangako. Mananatili lamang yan. Hindi natin mararanasan in our lifetime. Kung hindi man yan ay kung paniniwala natin, mararanasan ang ating mga susunod na henerasyon. Ano yung sinabi ng Diyos? Matapos niya sabihin, ako na may kasama nyo. Ito yung sinabing covenant pa ng Diyos. Ang sabi niya, hindi na magtatagal, yayanigin ko ang langit at ang daigdig, at ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito'y mapupuno ng kanilang kayamanan sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pinaniniwalaan mo ba yun? Na kayang itayo ng Diyos yung buhay mo na mas maganda kaysa sa dati.
Huwag nating ilagay sa literal na templo lang. Iyakma naman natin sa templo ng ating buhay. Naniniwala ka ba na pangako ng Diyos to? Tanggapin mo yung pangako ng Diyos. At panghuli, ang sabi rito, what we will experience is the manifest glory of God. Ang sabi dun sa una, napakahalaga yung kung paano tayo tumingin. Napakahalaga yung ating paniniwala. At kung yung ating paningin ay tumama at yung ating paniniwala ay tumama dahil yung ating kaisipan ay nabago sa ayon kay Apostol Pablo. Ang sabi rito, may experience natin yung glory of God. Diba? Ang sabi ni Lisigo, yung sinabi sa Hagay na binasa natin para marinig natin yung glory. Sa verse 7, Hagay 2:7, I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, said the Lord of hosts. Diba? Paniwalaan natin. At alam niyo ba, yung literal na sinabi ng Diyos na templo, na nung iginagawa pa lang, babalikan ko lang para na itutuksong uli natin. Na marami ang nag-iyaka, nakita na para ba't ganyan ang itsura niyan? Hindi may kumpara sa ginawang templo ni Solomon noon. Diba? Hindi nila nakita na tinutukoy ng Diyos ay hindi yung literal na templo lang. Ang nais na ipakita ng Diyos ay yung spiritual na templo na kung saan ay kanyang ipinapangako na tatanggapin natin. Ang sabi sa Lucas 2:27-32, sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. Yung templo na itinayo. At nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na po akong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako, sabi ni Simeon. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ang liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Yung pangako ng Diyos, daang-daang taon ang lumipas para sa pagtatayo ng templo. Yung pagkakaroon ng maluwalhati na templo ng Diyos, nagkaroon ng kaganapan ng si Kristo ay isilang at dalhin mismo ito sa templo. Kaya ang sabi ni Simeon, nangyari na yung kaluwalhatian ay nagkaroon ng kapahayagan sa templo nang inihandog ni Jose at ni Maria ang ating Panginoong Jesus. Yung earthly temple na kumpleto naman, na itayo naman, pero hindi iyon ang kapurihan ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nang isilang ang ating Panginoong Jesus at pumasok siya sa templo ng Diyos. Kaya yung pangako ng Diyos na kaluwalhatian, I will fill this house with glory, nang pumasok na ang ating Panginoong Jesus. Ganon din sa ating buhay. Ang sabi sa 1 Corintios 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo, na tanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili. Aplikasyon ulit natin sa ating buhay, mga kapatid. Sabi rito, tayong bawat isa, tayo ang templo ng Espiritu Santo. Templo tayo ng Diyos. Pag sinabing templo ng Diyos, hindi pa siya yung tinatawag na paninirahan ng Diyos. Siya lang yung building. Yung ipinangako ni Yahweh na ako na may nasa sa inyo, anumang uri na templo ka, basta ang mahalaga ay nasusunod mo yung assignment na ibinigay sa iyo ng Diyos, naninirahan sa iyo
ng Diyos sa pagpagitan ng Holy Spirit. At iyon ang pinakamaganda na dapat na naranasan. At kung alam natin, mga kapatid, na sa ating buhay na ito, bagaman hindi tayo perpekto, hindi yari sa ginto ang ating buhay, maaaring tayo yari lamang sa mga simpleng kahoy lamang. Pero kapatid, ang sabi ng Diyos, naninirahan sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat makaranas ng discouragement. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang pinakamahalagang sinasabi ng Diyos, siya ay sumasa atin. Iyon ang pinakamahalaga. Ano man ang itsura natin, ano man ang level ng mga talento na ibinigay sa atin, ang sabi ng Diyos, siya ay sumasa atin. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay dapat mahayag sa buhay ng bawat isa sa atin. Ulitin ko, inumpisahan natin sa templong literal, earthly temple. Pero sa pagwawakas, ang sabi rito, renewal of the mind, the temple of God. Yung templo ng Diyos na nasa sa atin, kapag hindi tayo nagkakaroon ng tunay na pagbabago ng ating isipan, kung paano tayo tumingin, kung paano natin paniwalaan ang pangako ng Diyos, hindi tayo magiging maringal na templo sa harap ng ating Diyos. Sa Gawa 17:24-28, sabi rito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa. At hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng mantulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi ng buong mundo. Itinakda niya sa simula't siya mula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong Makata, tayo nga'y mga anak niya. Ano ang sabi rito? Sa mga Israelita noon na nagtayo ng templo, do not be discouraged. Take courage. Journey on, magpatuloy lang. Yun yung binanggit. At ito rin yung effective na binabanggit pa rin sa atin. Kaya ang sabi ni Jeremias 9:4, kailangan gawin natin ang pinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Lahat tayo nagtatayo ng sarili-sarili nating templo. Masaya ba tayo sa buhay natin? Na-acknowledge ba natin na ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin? Na ano man yung ating nararanasan, ano man yung ating mga kakulangan, hindi maganda, pero ang pinakamahalaga ang pangako ng Diyos, ako'y sumasa iyo. Kailangan lamang na bago isip mo. Maganda ang iyong paningin. Pinaniniwalaan mo ang aking pangako. Na sa umagang ito'y dapat magtumibay sa puso ng bawat isa sa amin, sa atin. Totoo, lahat tayo nakakaranas ng discouragements. Di ba? Tila baga minsan nakakapanghina ng loob. Di ba? Pag tayo may mga nakikita o mga naririnig ng mga hindi maganda, pero sabi ng Diyos, patuloy lang. Patuloy ka lang gumawa. Basta mahalaga, kasama mo ko. Di ba? At ang sabi nga, kung ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin, paniwalaan natin ng lubos yung kanyang pangako. He is a covenant-keeping God. Ang Diyos natin ay isang Diyos na kung saan tapat sa kanyang pangako. We are His temple. We need renewal. Magkaroon tayo ng pagbabago. At ang sanay sa ating pinag-aralan ngayong umaga, yung pagbabago, makikita natin yan kahit sa tatlong kaparaanan lamang. Paano tayo tumingin? Paano natin paniwalaan ang pangako ng Diyos?
at nakahayag pa sa ating buhay yung kalwalhatian ng Diyos. Napagpapala ba ang iba sa ating buhay? Renewed mind. Sabi rito, how you see still makes a difference. What you believe make a difference. What we will experience is the manifested glory of God. Ulitin ko yung unang-unang talata na ating binasa. At ito rin yung huling talata na aking babasahin. Roma 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, mag-iba na kayo, bago ng isip, upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah! Sana itong metaphor na ito, although yung literal na templo ay talagang itinayo. Kahapon metaphor din tayo eh. Ngayon, ang metaphor ay isa, yung templo. Tayo ang templo ng Diyos na ninanais niya na siya patuloy na makapanirahan. Tayo lahat ay muko, tayo manalangin. Aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, O Diyos, sa mga kasaysayan ng iyong mga anak, ng mga Israelita ng unang panahon, patungkol sa pagtatayo ng literal na templo. O Diyos, salamat po sa pamamagitan ng patnubay na iyong Banal na Espiritu. Sa umagang tinakita namin na ang templo na ito ay ang aming buhay na nais mong panirahan. O Diyos, gaya ng iyong sinabi sa aming mga narinig, sa aming mga napag-aralan, makita namin yung positibong bagay na ibinigay mo na sa amin na maaari namin gamitin upang patuloy na maluwalhati ka sa aming buhay. Napaniwalaan namin ang iyong mga pangako. Mga pangako na aming kakamtin maging kahit kami wala na sa mundong ibabaw. At patuloy, O Diyos, na sa gabay at patnubay mo, patuloy na manirahan ka sa aming buhay. Kami ay maging mga sagisag ng templo mo na ikaw ay naluluwalhati at narapaparangalan. So umagang to, salamat po Ama sa mensahe na patuloy na binibigay mo sa amin. Salamat po sa kapahayagan ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga paalala ng salita na lagi namin tinatanggap mula sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagluwalhati at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah.